Magandang araw po sa inyong lahat. Kami pong mga katekista ay muling magbabagi sa inyo ng katekismo. Tema, isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon. May hinihiling ba kayo? Lahat tayo ay may ninanais at hinihiling sa ating Panginoon. Umaasa tayo at sumasampalataya sa Kanya na tayo ay Kanyang tutulungan. Dahil ito ang ating pananampalataya. Ano ang pananampalataya? Ito ang nakasulat sa Biblia sa Aklat ng Roma, Kabanata 10, Talata 17. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kaya mahalaga bang lagi tayong makinig sa mga turo at aral ni Jesus? At nakasaad naman sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 3, Talata 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil si Jesus ang daan, katotohanan at buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ang tunay na pananampalataya ay bunga ng pagnanais na sumunod sa salita ng Diyos. Ang malaya at buong pusong pagsang-ayon ng tao sa mga katotohanang ipinapahayag niya. Paano tayo lalago at magiging ganap sa ating pananampalataya? May 4 na pundasyon ng pananampalataya na kailangan natin. Una, pananampalataya. Noong tayo ay binyagan, tinanggap natin ang pananampalataya sa iisang Diyos na may 3 persona. Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang banal na santatlo na nananahan sa bawat isa sa atin. Put God first into our heart. Ang Panginoon ang maging sentro ng ating buhay at sa tuwing dinadasal natin ang sumasampalataya ako, ipinapahayag natin ang ating pag-ibig at pananampalataya sa Diyos. Ikalawa, 10 utos ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos na sumunod sa kanyang mga utos upang matutunan nating mahalin siya at ang ating kapwa. At makapamuhay tayo ng masaya at mapayapa at tanggapin ang Panginoon sa ating puso ng may kagalakan. Ikatlo, sakramento. Ang sakramento ay tinatag ni Kristo upang makamit ang grasya ng Diyos na nagpapabanal. Bakit kailangan tayong maging banal? Sapagkat ito ang susi patungo sa buhay na walang hanggan. At ika-4, panalangin. Ang panalangin ang nagbubuklod sa ating relasyon sa Diyos at lakas upang malampasan natin ang lahat ng hamon at pagsubok sa buhay. Mahalaga na lagi tayong sama-samang magsisimba tuwing araw ng linggo at pistang pangilin. Gayon din ang araw-araw na panalangin. Ang mahal na Birheng Maria ang unang huwara ng pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tinanggap niya ang alok ng Diyos na maging ina ni Jesus nang walang pag-aalinlangan. Buong pusong sumagot na, ako'y alipin ng Panginoon, maganap sa akin ang iyong sinabi. Siya'y nanalangin, tumunod sa kalooban ng Diyos, nagtiis at tinanggap ng buong kababaang loob. Ano ang nagiging bunga ng ating aktibong pananampalataya tulad ni Inang Maria? Ito ang bunga ng pananampalataya. Ang ating buhay ay nakabatay sa salita ng Diyos at nagiging patotoo ng liwanag ni Kristo tungo sa kabanalan at kaligtasan. Nagiging magalang at maunawain lalo na sa pinagdadaanan ng ating kapwa at mas malalim na ugnayan sa isa't isa. Nagkakaroon ng pag-asa at naguudyok na patuloy na lumaban at maniwala sa mas magandang kinabukasan. Nagdudulot ng pagpapakumbaba kung saan kinikilala natin ang limitasyon sa ating buhay.
Nagsisikap para sa ikabubuti ng ating sarili at ng iba. Naglalaan ng oras para sa pagsamba at patuloy na nag-aaral ng mga turo at aral ni Jesus upang lalong lumalim ang ating kaalaman at relasyon sa Diyos. Taglay ko ba ang lahat ng bungang ito ng pananampalataya o kailangan ko pang pagsumikapan upang maging ganap at buhay ang aking pananampalataya? Dahil tayong lahat ay mahal ng Diyos at hangad niya na magkaroon tayo ng isang pananampalataya. Nawa, pagpalain tayo ng Diyos. Muli, magandang araw po at maraming salamat sa inyong lahat. On eagle's wings, bear you on the breath of dawn, make you to shine like the sun, and hold you in the palm of His hand. And He will hold you in the palm of His hand.